Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan, no? Pag-uusapan ulit. Si Kuya Will, Olats, no? Talo. Pero meron akong na ano dito na video. Ito pala si Willie Rebillame. Akala ko may twist ito eh. Kasi ayon dito sa video na to, inamin niya daw na billion ang natalo sa pagsusugal. No? Panoorin nga natin to. Inamin naman ni TV host and senatorial candidate Willie Revillame na natalo siya ng mahigit 1 bilyon sa kasino. Sa panayam sa programang Damdamin Bayan kahapon, sinabi ni Willie Revillame na malaking halaga ang nawala sa kanya dahil sa sugal. Sa kabila nito ay nagpapasalamat pa rin ang TV host sa kanyang naging karanasan dahil sa kinapulutan niya umano ito ng aral na walang totoong nananalo pagdating sa sugal. So just imagine, itong video na to ay nilabas ng May 9 bago ng eleksyon. Hoping na ito ay magpakita sa tao kung ano talaga ang totoong siya. Feeling ko yun ang dahilan nito eh. Kaya lang, ang problem, hindi masyadong marami ang na-reach nitong video na to. At saka nagkaroon ng negative na comments dun sa mga sinabi niya. Kasi nagbabasa ako ng comments dito. Ayan katulad dito, buti natalo sa pagtakbo sa Senado. Tapos sabi nito isa, kaya babawi sa politika. Pwede, no? Parang hindi maganda yung naging tanggap ng tao dito sa pagsabi niya. Parang nag-open siya ng dirty laundry di ba? Hindi na ngayon. Hindi Yan na. ang aral sa akin. Ah. Mabuti nga nangyari sa akin yun eh. Alam mo Bakit po? May natuto ko. Hindi ka talaga mananalo sa sugal. Walang nananalo dyan. More than a billion ang natalo ko dyan. Wow. Yes! Grabe kahit 1 million man lang sana, Kuya Will. Para tapos na lahat ng problema ko. Di ba? Totoo yan. Yun lang, 1 million lang. Hindi, joke lang Hindi, kung gusto ni Kuya Will. Alam mo bang plano ko? Pagka si Chavit Singson, nakasalubong ko yan, magpapabangga ako dyan Hindi, joke lang Kasi di ba? Sa mga taong ito kasi, yung pera, kaya ito yung patunay na ang pera kasi ay hindi naman talaga yan na nakakapagpaligaya. Yes, no? Nabibili mo yung gusto mo. Nakakapagligaya. Wait lang, i-rephrase ko yung sinabi ko. Nakakapagpaligaya sila, temporary. Let's say may gusto kang bilhin, Anong gusto mong bilhin? Gusto mong bumili ng Ferrari na kotse. May pera ka. Pag nabili mo yon, maligaya ka nun Pero after nasa yun na yun, wala namin Kasi material na bagay lang naman talaga yon. Oo, maligaya ka na nakuha mo yon. Kasi pagka hindi magiging maligaya ka lang doon sa tagpo na na-achieve mo yung gusto mo. Pero pagka after makuha mo na yon, diretso na uli. Parang ganito yan, nabibigyan ko kayo ng ito nararanasan ko to collector kasi ako ng laruan Kung ihahalin tulad ko, meron kasi ako hinahabol na isang laruan na kahit sino nahihirapan talagang kumuha. Wala na dito yun yung Marvel ko yun yung Miss Marvel na action figure. 4,000 isa nun. Pero ang retail lang noon 1,500. Just imagine yung presyo, no? Pag nakuha mo yon, sikat na sikat ka na may ganun ka So maligaya ka talaga pag nakuha mo yon. Ganito yung pag material kasi ang pinaghugutan mo ng kaligayahan. Ganito yan mga men, no? 'Di ba dito? Malungkot ka, no? Pag nakuha mo yung gusto mo, aangat yan, liligaya ka. Pag nakuha mo na, diretso na naman uli yan. Balik na naman uli sa normal. Hahanap ka na naman uli ng kakaligaya mo. Pag nakuha mo, gaganyan ka na naman. Then, ganyan. Unlike na yung tunay na happiness. Yung, let's say, tumulong ka sa kapwa mo, no?
ganito ka, nakatulong ka sa kapwa mo. Di maligaya ka. Then yung tinulungan mo, umunlad ang buhay, lalo ka liligaya nun. Tapos yung pag-unlad niya ng buhay, napagpatapos niya yung anak niya. 'Di ba nakikita mo yung nakikita mo yung nagawa mo, nakapagpabago ka ng buhay ng tao eh. Every time na nakikita mong maligaya yung natulungan mo, yun ang totoong happiness na lalo na let's say kahit hindi na sa ibang tao no, kahit sa anak mo, let's say pabili ng laruan yung anak mo. Wala kang pera no? Wala kang pera. Pinag-ipunan mo na mabilhan ng laruan na gusto yung anak mo. Habang nabili mo yon, pag natanggap ng anak mo, maligaya ka. At habang nakikita mo nilalaro ng anak mo yung binili mo, lalo ka nagiging maligaya at nakikita mo inaalagaan niya yung laruan, 'di ba? Tinatabi niya sa pagtulog, mas lalo ka nagiging maligaya. 'Di ba? Pagka hindi talaga ikaw yung nagbe-benefit at sa ibang tao yung nagbe-benefit, doon mo nakikita yung totoong happiness eh. Kaya totoo yung sinasabi nila na walang alam mo yung kanta na yung pangsimbahan yung walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Dahil kasi lahat tayo connected tayo eh. Kaya nakikita ko ang tunay na happiness talaga din yung sa pagtulong. Well, ang problem nga naman nung iba, yung vini-video nila, yes, sabihin mo happiness mo pero kung vini-video mo yung pagtulong mo, yung happiness mo napupunta doon sa views eh. Pag wala nang nanonood doon sa video na in-upload mo na tumulong ka, wala na rin yung happiness mo nun eh. Kasi nga doon nakafocus yung happiness mo doon sa video. Yung resulta na magiging video mo, hindi yung pang sarili mo lamang na fulfillment. I don't know kung nagigets nyo yung ibig ko sabihin, no? Kaya dito sa ni Kuya Will, yung sa nangyari, I don't know kung barbero man itong kwento na to, no? Ito yung proof na na talagang kahit mayaman na mayaman ka na, maghahanap ka pa rin talaga ng ng kumbaga pupuno sa'yo eh. Yung talagang happiness. Maybe love life, no? Or maybe yung success ng anak mo. 'Di ba? Kaya lang kadalasan ito yung hinahangad ng tao yung magkaroon ng maraming pera. At you can't deny the fact naman na magkakaroon ka ng happiness naman talaga yun. Kaya lang, saglit na saglit lang talaga. 'Di ba? Pero kung ako, hindi naman sa pagpapaka-plastic. Kung ako man ay napagkalooban ng bilyon-bilyon na ganyan kay Willie Revillame, ibubuhos ko talaga ang pera ko sa sa pag-rescue ng mga pusa eh. Alam niyo kung bakit? Nasubukan ko na eh. Pagkatao ang tinulungan mo, sometimes ikaw pa ang masama eh. Well, may mga tao naman kasi talaga na talagang worth it na tulungan, no? 'Di ba? Yung talagang pag tinulungan mo maliligayahan ka. Katulad ng example ko kanina may mga tao naman talagang ganon. Kaya lang sa panahon ngayon kasi bibihira na 'yun eh. Pag natulungan mo once 'yon, gusto niya pa bigyan mo pa siya ng bigyan. Bibihira na yung tao na na tutulungan mo na siya na yung bahala. Well, pagpatuloy nga natin, masyado marami na ako na kwento. Pero mahal pa rin ako ng Diyos. Oo. Alam mo, parang drugs eh. Ma-addict ka. And then one day, you will decide, ayoko na to. That's it. Babalik na ako dito. Ayoko na kasi mauubos na yung pera ko. Radyo Natin Nation! Parang yung yung kay Manny Pacquiao din, 'di ba? Ayoko naman pangunahan, siguro way din ng Diyos yun kay Manny Pacquiao para patatagin siya, no? 'Di ba si Manny Pacquiao din ganyan, bilyones yung dumaan sa kamay niya. Legend na si Manny Pacquiao nung dati.
Kaya lang may hinahanap pa rin talaga siya na kaligayahan na yung, alam mo yun, para bang sakit na nating mga humans yan, na pagka nakakuha ka ng gusto mo pang higitan pa ng higitan. Noong nagkaroon ng pera si Manny Pacquiao, yung mga pangarap niya, inisa-isa niyang to pa rin eh. Pangarap niya maging artista. Okay pa naman yun, no? Okay yun, walang problema doon. Artista, singer, okay yun, walang problema doon. Pero nung, pangarapin niya na maging politiko, medyo, hindi na naging maganda yung takbo ng buhay ni Manny Pacquiao eh. Parang makikita mo parang trapo na lang, no? Na talagang gusto niya ng nanunumbat na sa tao ng mga tinulong niya. 'Di ba? Parang, oy, anuhin niyo ako ngayon. Pero mo, anak niya. Talented yung mga anak ni Manny Pacquiao. Ang galing kumanta kaya nung isa. Pero wala eh, pinatakbo niya na bilang konsehal eh. Ginagawa niya rin politiko eh. Wala sa kanilang nanalo, si Jinky, nag-party list, talo din. 'Di ba? Talo sila lahat. Ang hirap kasi kay Manny Pacquiao, hindi na kontento. Legend na siya sa boxing eh. Ngayon, pag may nag-offer na laban, kahit putyo-putyo na laban lang, yung exhibition na gano'n, pinapatulan niya na. Halata mong na siya eh. Kailangan niya eh. 'Di ba? At may alam din ako diyan, nabubuhay pa si Sir Lance. Kasi si Sir Lance kasi nagtatrabaho sa bangko eh. May mga nakikwento-kwento na rin akong, may nakikwento-kwento na rin sa akin issues niyan. Well, hindi ko na lang i-discuss dito, no, pero wala eh. Decision niya din naman 'yun, 'di ba? At least kahit paano nakamtan niya yung gusto niya. Tsaka ang kay Manny Pacquiao din naman, masyado rin siya mabait din. Pero may mga artista nun, pag nanghingi sa kanya ng sasakyan, todo bigay talaga siya. Na kung tutuusin, mas mayaman sa kanya dati yun eh. No? Ay. Kasi itong mga to, si Willie Revillame, sila Manny Pacquiao, yung mga mayayaman na yan, hindi sila, nabibisi eh. Kasi nakuha nila yung yaman nila na sila i-employed. I don't know kung may negosyo sila, pero kung may negosyo man sila, hindi katulad nila Henry C., nila Go Kong Wei na talagang born sila na talagang mga negosyante. Etong mga to, yung parang nabigyan sila ng pagkakataon. Well, kahit ako din naman siguro mapunta sa kalagayan nila, marami kasing tukso eh. Pagka nandyan eh, kasi yung pera na pag-unli ang pera mo, lahat talaga makukuha mo eh. Kahit nga love eh. Makakabili ka ng love eh, pagka marami kang pera. 'Di ba? Lahat ng pangarapin mo talaga, literal, makukuha mo. Anyway, mga kababayan ko, kung totoo man yung kwento ni Willie Revillame na bilyon ang natalo sa pagsusugal, buti na lang hindi siya nanalo. Kasi baka mamaya, may plano siyang bawiin eh. Baka lang naman, di ba? Anyway, yan lang po. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.